So, tayo po ay patungo na po sa gawain bago po tayo umupo. Basahin po natin ang 1 Samuel 13:13 to 14. Sabi po rito, ngunit ngayon ay hindi na matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginooy humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan, sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. Okay? Ang title po ng pag-aaralan po natin ay Near Miss Blessing, o sa wikang Tagalog, may kasabihan po tayo, pera na, basahin natin, naging bato pa. Okay? Pwede na po tayo pong umupo. So, nasubukan na ba natin na tayo po ay napangakuan ng isang bagay na gagantimpalaan ng isang halaga o anumang material po na bagay. Ngunit may nagawa po tayo pong mali o kaya naman mayroon tayong hindi ginawa, kaya yung pagpapalap na sana yon ay naging bato pa. Okay? At kadalasan po, napapanood po natin po yan sa TV at napapasayang po tayo pero na naging bato pa. Naalala ko yung palabas po ni Willie Rebillame, yung pera o bayong, di ba? Yung pera o bayong, pipili ka kung pera ba o bayong, at maaaring yung bayong, ang laman niya ay house and lot o isang kotse o kaya naman talong lamang o walang kwentang bagay. At napapasabi tayo ng sayang. Kasi nga, 200,000 na po yung offer po sa kanila. Pero pinili pa rin po nila yung bayong. Andiyan po pa ba tayo? Ang problema po doon, yung laman po ng bayong ay talon. Amen? Kaya napapasayang po tayo, sayang. Pero na sana, naging bato pa. Yung 200,000 na sana, marami na sana akong mabibili. Pero na near miss blessings po tayo, na wala po yung blessing po sa atin. Okay? Sa Biblia, may pag-aaralan po tayo pong 30 tao na kung saan nagkaroon po sila ng near miss blessing o pera na at naging bato pa o pagpapala na mula sa kanila at sa kanilang mga lipi, ngunit nawala po sa kanila. At ito po i-relate ko po sa kaligtasan. Ano po ba yung pinaka-magandang blessing na matanggap po natin? Yung pera ba? Yung house and lot ba? Yung coach ba? O yung kaligtasan na you will live forever and ever with the Lord and there will be no more cries, there will be no more weepings, there will be no more sicknesses. Yun ang pinaka-magandang blessing po na pwede po natin pong matanggap. At wala nang hihigit na blessing na pwede po tayong tanggapin kundi tayo po ay magmana ng kaharian sa langit. Alam niyo po ba ang description ng langit? Ang ordinary stones, yung gold, ay inaapakan lamang po doon. Ang sabi po doon, yung flooring po ay gold. So walang kwenta ang gold po doon. Amen? Yung doorknob mo is diamond. At ang darami pang precious stones na parte po ng ating pong bahay. Yun po yung description. At kasama natin po ang Panginoon. And we will worship God forever and ever. Hindi natin kasama si Satanas na naghihirap doon sa kabilang buhay. Kaya ito po yung pinaka-magandang blessings na napakaganda po natin pong matanggap. So 3 tao ang pag-aaralan po natin. Si Haring Solomon, ang paring si Eli, at si Haring Saul. Okay, yung text po natin ay para kay Haring Saul at magko-concentrate po ako kay Haring Saul. So pag-aralan po natin una si Haring Solomon. Sabi po rito, okay, kilala niyo po ba si Haring Solomon? Si Solomon ay anak po ni Haring David kay Bathsheba. Okay? 1 King 11:9 to 11. The Lord was angry with Solomon because he had shifted his allegiance away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him on 2 occasions. Okay? So shifted his allegiance. Ibig sabihin, siya po ay nagbago ng katapatan na iniwan niya po yung Diyos na nagpakita sa kanya ng 2 beses and had warned him about this very thing.
that he would not follow other gods, but he did not obey the Lord's command. So the Lord said to Solomon, because you insist on doing these things and have not kept the covenantal rules I gave you, I will surely tear kingdom away from you and give it to your servant. Okay? So si Haring Solomon ay siya po ang kanyang description po sa mundo. Hindi lang po sa Biblia, kilalang kilala po siya. May kanta pa nga ata po dyan. Si Haring Solomon, ginawan po sila ng kanta. Siya po ay napakayaman. At na yung gold ay naging ordinary stones na lang sa kanyang kapanahunan. Yung ginawa niyang palasyo, ang kanyang upuan, ang kanyang mga lamesa were made of golds. Grabe po. Okay? At ang dami pong nagbibigay po sa kanya ng gold. At sabi po ng Biblia, wala na daw yayaman nang hihigit pa kay Haring Solomon. Ang sabi ng Biblia, wala na daw hihigit na tatalino kay Haring Solomon. Amen? Kaya mayaman si Solomon. Ngunit may utos po sa kanya. Ang utos sa kanya, never to worship o serve other gods. Kasi po yung unang commandments of God na po kanyang sasambahin ay ang Diyos lamang. At ang Diyos po ay Espiritu. Hindi po siya inukit po na larawan. At yung mga ibang bayan ay sila po ay sumasamba kay Kimos, isang inukit na larawan. Sumasamba po sila kay Dagon. Sumasamba po sila kay andami. Okay, ang dami pong Diyos-Diyosan. Maybe there are 3,000 idols. Yung mga Amonita, sumasamba po sila. At si Solomon ay nahikayat na sumamba rin po sa Diyos-Diyosan. Paano ba nahikayat si Solomon na sumamba sa Diyos-Diyosan? Ang sabi po kasi sa kanya, huwag kang mag-aasawa ng mga tao, yung mga Amonita, yung mga Hittites, yung mga ibang lahi. Kasi sumasamba sila sa Diyos-Diyosan. Magkakaroon ng transferable spirit. At kapag nagkaroon ng transferable spirit, ikaw din ay sasamba sa Diyos-Diyosan. Andiyan pa po ba tayo? Okay? I feel the presence of God. Amen. Naramdaman po natin po yung presensya po ng Diyos. Grabe, salamat po sa Diyos. Amen. So, yun po yung pong nangyari. At nagkaroon po siya ng marami pong asawa. Ano, ilan po yung asawa ni Solomon? 700 wives, 300 concubinates. Oh, 300 na babae, 700 wives. Kaya nahikayat po siya na sumamba sa Diyos-Diyosan. Yung ugali nila na kasama niya, araw-araw, naging ugali na rin niya. Kaya nga, sabi po doon sa binasa po natin, the allegiance of Solomon was shifted away from God and turned into idols. Sumamba siya sa Diyos-Diyosan na wala yung katapatan niya sa Diyos. 1 King 11:11, nireject po si Haring Solomon. Kung ligtas ba si Solomon o hindi po natin alam, siyempre. Hindi naman po tayo po Diyos. Basta, ang sabi po ng Biblia, nireject po siya dahil sumamba po siya sa Diyos-Diyosan. Nilabag niya ang utusan po ng Diyos. Ang pangalawa, ang saserdoting si Eli. Okay? Sabi po ng 1 Samuel 2:28-30, I choose your ancestors from all the tribes of Israel to be my priests, to offer sacrifice on my altar, to burn incense, and to bear the ephod before me. I give to your ancestors' house all the fire offerings made by the Israelites. Why are you scorning my sacrifice and my offering that I commanded for my dwelling place? You have honored your sons more than you have honored me by having made yourself fat from the best parts of all the offerings of my people Israel. Therefore the Lord, the God of Israel says, I really did say that your house and your ancestors' house would serve me forever. But now, the Lord says, may it never be. Sayang, sabi ng Diyos, pinangakuan kita, ikaw, mas magmula sa iyong mga ama, na yung iyong lipi ay maglilingkod sa akin. The privilege of serving God. Alam niyo po ba na pribilehiyo ang paglingkuran ng Diyos? Pribilehiyo po. Kung kayo nga, hari, o kaya naman, presidente, naging
members of the cabinet ka siguro. O kayo naging official ko, taga-bit-bit lamang ng attache case ni Bongbong Marcos, tuwang-tuwa ka na eh. Hindi po ba? Kapag official po tayo o nagtatrabaho po tayo sa gobyerno, gaano pa kaya isang pribilehiyo na mapaglingkuran ng Diyos? At hindi lahat ay binibigyan ng pagkakataon na makapaglingkod po sa Diyos. Hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Amen. Andiyan pa po ba tayo? Pinupuri siya ng mga anghel sa langit. Grabe, magiging katulad natin po sila. Ito po yon. Ano bang kasalanan po ni Eli? Bagamat pinili po siya, sana yung lahi, sana niya, yung maglilingkod sa tabernakulo ng Diyos, inalis po sa kanya. Sayang, naging bato pa. Amen? Yun po yung title po natin ha. Sayang, pera na, pagpapala na, naging bato pa. Ang kasalanan po kasi niya, mas inonor niya o mas pinalhagan niya yung kanyang anak kaysa sa Diyos. Ayon doon sa binasa po natin. Kasi yung kanyang mga anak, sila rin ay naglilingkod sa templo ng Diyos. Pero ang ginagawa nila, inaabangan nila yung mga magagandang babae at pinagsasamantalahan po nila. Ang ritual o steps how to offer a sacrifice ay kanilang nilabag. Okay? Mayroon po kasing pamantayan kung paano po mag-offer po ng isang burn offering o animal burn offering. Ang ginagawa nila, hindi pa nila na iluluto, kinukuha na nila. Yung mga taba, kinukuha na nila yung pinakamagandang bahagi po ng offering. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila. At ito namang si Eli, na isang saserdote, ay nakikinabang at hindi niya sinaway yung kanyang mga anak. Hindi niya po sila sinaway. Kasi nga, sabi ng Diyos, nakikinabang ka at nagpapataba ka sa kasalanan na ginagawa ng iyong mga anak. Kaya inalis po sa kanya yung karapatan na yung kanyang mga lipi ay magiging saserdote o tagapaglingkod po ng Diyos. Andiyan pa po ba tayo? So, dalawa na po yun. At ang lahi ni Eli sana ang may karapatang maglingkod sa Diyos sa templo ng Shiloh, pero dahil hinayaan niya ang kanyang mga anak na lapastanganin ng Diyos, inalis po ang karapatan po na yon. At sa text po natin ay si Haring Saul. Okay? So dito po ako magko-concentrate, si Haring Saul. Sabi po sa text po natin at sinabi ni Samuel, Propeta Samuel kay Saul, gumawa kang may kamangmangan. Hindi mo ginanap ang utos ng Panginoong mong Diyos na inuutos niya sa iyo. Sapagkat itinatag sana, diyan pa po ba tayo? Itinatag sana ng Panginoon ang kanyang kaharian sa Israel magpakailanman. Sana yung kanyang kaharian, yung lipi po ni Haring Saul, they will be kings. Okay, family of kingship. Ngunit ngayon ay hindi matutuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon humanap para sa iyo sa Kanya ng isang lalaking ayon sa Kanyang sariling puso. At inihalal ng Panginoon siya na magiging prinsipe sa Kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniuutos ng Panginoon sa iyo. Okay? So ano ba yung kasalanan po ni Haring Saul? Ang kasalanan po ni Haring Saul, una, may iniuutos sa kanya. Okay? Sa Old Testament, unawain po natin po ang Old Testament. Bakit ba nagpapatayan sila? Amen? Okay, bakit ba iniuutos ng Diyos na patayin mo sila, ubusin mo sila? Kasi sa Old Testament, survival of the fittest. Okay? Kung hindi mo ipagtatanggol mo yung sarili mo, ikaw ang papatayin po nila. Kalalabas pa lang ng mga Israelita magmula sa Ehipto, hindi nga nila alam makipagdigma. Nilusob po sila ng mga lahi po ng mga Amalesita at marami pong namatay. Wala silang training, kalalabas pa nila. Hindi pa halos nila kilala po yung Diyos. Kaya gusto ng Diyos yung kanyang mga anak ay marunong magtanggol sa kanyang sarili laban sa kanyang kaaway. Marunong po ba tayong magtanggol sa ating sarili laban sa ating kaaway? Sino ba yung kaaway natin sa New Testament? Sabi ng Biblia, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, but against the wickedness in the air,
against the power of darkness. So grabe po, laksa-laksa po yun. Kung hindi ka marunong magtanggol ng iyong sarili laban sa iyong kaaway na si Diablo, hindi ka man lang marunong magsabi, in the name of Jesus Christ. Hindi mo lang kayang i-rebuke yung kasalanan na ginagawa mo. Hindi ka marunong makipaglaban. Gusto ng Diyos, marunong tayong makipaglaban. Gusto ng Diyos, ma-discern po natin kapag ang katuruan ay deception. Andiyan pa po ba tayo? Kasi, si Satanas sa Biblia ay gumagamit din ng Biblia. Naniniwala kayo doon? Sa aklat ng Mateo chapter 4, verse 4, pababa. Sabi ng Panginoon, sabi ni Satanas, gawin mo ang tinapay, gawin mo ang bato na ito na tinapay. Sabi ni Jesus Christ, man shall not live by bread alone, but by every word that cometh out from the mouth of God. Tumagot si Jesus Christ. Sinansala niya yung ginawa ni Satanas. Dinala sa si Jesus Christ doon sa pinakamataas na taluktok ng bundok. At pinakita, sabi sa kanya, sa pinakamataas na pinakulo, okay? At sabi sa kanya, magpakatihulog ka dahil sinasabi ng kasulatan, ipapadala ng Diyos ang kanyang mga anghel para hindi masaktan ang iyong mga paa. Nang sabi ni Satanas, magpakatihulog ka. Si Satanas, he was tempting Jesus Christ by the scriptures. Naunawahan niyo po ba? Sabi niya, dahil sinasabi ng kasulatan. Sabi ni Jesus Christ, as the scriptures also said, you shall not tempt the Lord your God. Huwag mong tuktuhin ang iyong Diyos. O sino yung Diyos niya? Amen. Pinakita niya yung kayamanan. Tatlong bagay, tatlong scripture sinabi ni Jesus Christ sa tatlong tukso. Sabi niya, ibibigay ko yung kayamanan ng mundo. Sinungaling si Satanas. Amen. O kaya ba niyang ibigay? Kaya niya sa isang hindi maganda na pamamaraan. Kasi deceiver siya Kaya niya. Sabi niya, pag bibigay ko sa iyo, kung ikaw ay luluhod sa akin. Sabi ni Jesus Christ, as the scripture says, okay, you shall serve the Lord your God and serve, you shall love the Lord your God and serve Him only. Siya lang ay iyong mamahalin at siya lang ay iyong paglilingkuran. Tatlong tukso, tatlong salita ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos kung paano ipagtanggol yung ating pong pananampalataya. Kailangan marunong tayo. Kaya yung mga Israelita, nung nilusob po sila ng mga Amalesita, yung Amalesita are the types of the enemy. Sila yung kalaban po noon. Sila yung mga nag-aalay ng kanilang mga anak kay Kimos. Akalain mo, i-offer nila yung kanilang anak at susunugin yung kanilang anak. Okay, sa kanilang Diyosan. Sila yung mga walang kautusan. Sila yung mga hindi pinili ng Diyos. Sila yung mga gumagawa ng ayon sa kanilang sarili. Amen. In short, sabi ni Jesus Christ, the thief comes to steal, to kill, and to destroy. Sabi ni Jesus Christ sa mga Pariseo, ginagawa ninyo ang kalooban ng iyong ama na si Diablo, na si sumulat-sumulapay, ginagawa lang niya yung kanyang nais. At siya po ay sinungaling, ang he is the father of lies. Sila yon. At lahat pa ng katulad po ni Satanas. Kaya ipinalusob sila. Okay? Kaya po sila ipinalusob at ang utos po kay Haring Saul, wala kang ititira. Ibig sabihin, wala siyang ititira na kasalanan. Wala siyang ititira na influence of sin. Kailangan alisin niya lahat. At gayon po rin po sa atin. Ano ba ang instruction ng Diyos? Bakit ba ang Diyos ay nagkatawang tao at nabayubay sa krus? Para mamatay siya para sa kasalanan. Kasi ayaw na ayaw niya yung kasalanan. Kaya tayo na tumanggap sa Kanya, wala tayong ititira, patayin natin lahat ng uri ng kasalanan sa ating pong buhay. Andiyan pa po ba tayo? So po yung unang nilabag po ni Haring Saul. Hindi niya pinatay lahat ng Amalesita. Ang ginawa na, nagkaroon po siya ng self-righteousness. Kinuha niya yung matatabang baka, matatabang tupa. Kasi ang utos ng Diyos, pati yun, patayin nila. Ang ginawa niya,
Iniisip niya na maging katanggap-tanggap sa Diyos, ini-offer niya sa Diyos yung matatabang baka at matatabang tupa. Sabi niya haring si Propeta Samuel, ano yung naririnig ko? Natunog ng mga baka. Okay? Ano yung naririnig ko na iyak ng mga tupa? Sabi niya, i-offer ko. Excited pa siya eh. I-offer ko kasi sa Diyos. Akala niya yung kanyang ginagawa ay tama. Amen. Sabi ni Propeta Samuel, ang Diyos ba ay nahigit na nalulugod sa ahain at sa handog kaysa sa pagsunod sa kanyang salita? Ang katigasan ng ulo ay kaparehas ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen. At ang hindi pagsunod sa Diyos ay katulad sa pangkukulam. Grabe. So, hindi basta sacrifice. Higit importante po sa lahat, yung obedience to our Lord God. Amen? Di ba? Since ang Diyos natin ay hari, ang utos ng hari ay hindi natin pwede pong baliin. Ano ba yung utos? Okay, ano ba yung utos? Ito yung utos. 1 Samuel 10:8. You will go down to Gilgal before me. I am going to join you there to offer burnt offerings and to make peace offerings. You should wait for 7 days until I arrive and tell you what to do. Okay? So, inutos kay Propeta Samuel na mula sa Diyos, pumunta ka sa Gilgal at hintayin mo ako doon. Pupunta ako doon para magkaroon ng handog na susunugin at para magkaroon ng pakikipagpapayapaan na isang handog. Hintayin mo ako doon ng 7 araw hanggat ako'y dumating at sasabihin ko sa iyo kung ano ang gagawin mo. Okay? So maghihintay si Haring Saul ng 7 days. Ilang days? Para may kausap ako, para alam ko na nakikinig kayo. Okay? Ilang days? 7 days. Okay? So anong nangyari? 1 Samuel 13:8-11. At siya'y naghintay ng 7 araw, naghintay si Haring Saul. Ayon sa takdang panahon na itinakda ni Samuel. Ngunit si Samuel ay hindi naparoon sa Gilgal at ang bayan ay nangalat sa kanya. Okay? At sinabi ni Saul, dalhin dito sa akin ang handog na susunugin at ang handog tungkol sa kapayapaan. At kanyang inihandog ang handog na susunugin. At nangyari na pagkatapos niyang maihandog ang handog na susunugin, narito si Samuel ay dumating at lumabas si Saul na sinalubong siya upang bumati sa kanya. At sinabi ni Samuel, ano ang iyong ginawa? At sinabi ni Saul, sapagkat aking nakita ang aking bayan ay nangalat sa akin at hindi ka dumarating sa mga takdang araw at ang mga pilisyo ay nagpupulong sa Mikmas. Kaya aking sinabi ngayon, lulusungin ako ng mga pilisyo sa Gilgal at hindi ko pa na ipapamanhik ang kagalingan sa Panginoon. Ako'y nagpumilit nga at inihandog ko ang handog na susunugin. Ano ang naging kasalanan ni Haring Saul? Ang utos ni Samuel, wait for me for 7 days. At sasabihin ko sa iyo, after na ako'y maghandog ng isang handog na susunugin, yung iyong gagawin, sasabihin ko sa iyo. So, anong nangyari? Nagkaroon po ng confusion. Natakot po si Haring Saul kasi yung mga pilisyo ay nagpupulong na sa Mikmas at sila po na ay nagbabalak pong lumusok. So, natakot na ngayon si Haring Saul. Natakot siya. Sino ba't sa atin po rito? Kapag mayroon ng problema, hindi na alam po ang gagawin. Nagkakaroon, nagiging taranta. Di ba? Nataranta ngayon si Haring Saul. At sasabi niya, yung susunugin, ibigay nyo, dalhin nyo sa akin yung animal burn offerings at ako na ko yung mag-o-offer kasi wala pa si Propeta Samuel. Pagkatapos pa lang nag-offer ng burn offering, naghandog si Haring Saul na allowed lang para sa mga saserdote. Hindi naman siya saserdote, pinakialaman niya yung gawain ng saserdote. Yung burn offering, pinakialaman niya. So, pagkatapos niyang maghandog, dumating ngayon si Propeta Samuel, parehas pa rin on the 7th day.
Hindi siya nakahintay kasi nataranta po siya doon sa Pilisyo na nag-group, nagko-congregate doon po sa Mikmas laban po sa kanila. Amen? So yun po yun. Ano bang ugali po ni Saul na hindi maganda? Saul was impatient. Napaka-impatient po ni Haring Saul. Hindi niya alam maghintay para kumilos yung kamay ng Diyos. Hindi niya nahintay yung instruction of God, pinangunahan niya ang Diyos. Sabi ni Saul, si Propeta Samuel, hintayin mo ako. Kaya maghahandog muna ako kasi ako yung sacerdote, ako yung pare. Hahandog ako ng burnt offering. Tapos nung sasabihin ko na sa'yo. So pinangunahan niya. Saul was self-reliant. Nagdidepende siya sa sarili lamang niyang kaalaman. Sa sarili lamang niyang alam kung anong mabuti at masama. At hindi ayon doon sa utos ng Diyos. Napaka-self-reliance ni Haring Saul. Saul was self-assuming. Alam niyo po ba yan? Okay na siguro to kahit na hindi ako pare. Okay na siguro to kahit na hindi ako maging saserdote. Ako na mismo yung mag-o-offer kasi nandiyan na yung mga kaaway. Okay naman siguro to. Hindi naman siguro ito kasalanan. Amen? Sinong nakaka-relate sa atin? Yun po ang masama po sa tao. Yung sabihin po natin na okay lang. Ito po yung pandaraya po ni Satanas. Doon pa sa aklat po ng Genesis sa unang tao, sabi ng Diyos, huwag mong kainin ang bunga ng kaalaman ng mabuti at masama, iisang puno. Nung sabi ni Satanas, totoo ba na sinabi ng Diyos na huwag mong kainin yung bunga ng punong kahoy? Hindi totoo yan. Okay lang na kainin mo at magiging Diyos ka rin. Kinain niya. Hindi po okay na magkasala po sa Diyos. Hindi po okay na lumabag po sa salita po ng Diyos. Diyos po siya. Alikabok po tayo. Andiyan pa po ba tayo? Hindi po okay. Yun po si Haring Saul. Si Saul ay isang self-righteous. Amen. Tulad ng sinabi ko kanina pa, pinipili lang niya yung kanyang susundin. Ay ito, parang angkop sa akin ito, pipiliin ko ito. Amen. Ganun ba ang Diyos? Papayag ba ang Diyos kunin mo yung kanyang kamay, hindi niya mo kukunin yung kanyang bibig, hindi mo niya kukunin yung kanyang ulo? Hindi si Jesus Christ yun. Kapag kinuha natin si Jesus Christ, buong katauhan, the whole persons of Jesus Christ. Andiyan pa po ba tayo? Self-righteous. Amen. Yung akala lang niyang tama, yun ang kanyang ginagawa, kahit na taliwas sa sinasabi ng Diyos. Self-righteous. Amen. Kaya anong nangyari? Maliban sa hindi marunong maghintay si Saul, ay hindi marunong sumunod sa instructions ng Panginoon. Napaka-self-assuming siya dahil walang karapatan si Saul na mag-offer ng burnt offerings. Wala siyang karapatan. Amen? Kaya mag-ingat po tayo po dyan. Kasi po ito pong sabi po ng Biblia, Proverbs 14:12, may daan na tila baga tama sa tao, ngunit ang dulo iyaon ay kapahamakan. Common attitudes among the three. Okay? Among King Solomon, among the Eli, the priest, and King Saul. Anong common attitude po sila? Hindi sila marunong sumunod sa utos ng Diyos. Napaka-self-righteous. Napaka-self-assuming. Amen? Napaka-self-reliant. Napaka-matigas ang ulo. Yan po yung totoo. Okay? Tanong, bakit madalas hindi nagaganap ang pangako ng Diyos sa kanyang mga anak? Sagot, kasi nagkakaroon sila ng katulad sa espiritu ni Saul. Ano ba yung espiritu ni Saul? Because they have King Saul's spirit. They are very impatient. They are self-reliant. They are self-assuming. And they are self-righteous. Kaya may pangako ang Diyos sana, hindi nila natatanggap. Sabi ng Diyos, anumang hilingin mo, sa aking pangalan ipagkakaloob ko sa iyo,
hindi mo natatanggap kasi mayroon kang King's Soul's Spirit. Amen? Yun po yung pong totoo. At patungkol sa kaligtasan, ay mas lalo na. Okay? Ang sabi ng Diyos kay Haring Saul, sa 1 Samuel 13:14, ngunit ngayon ay hindi matutuloy. Ibig sabihin, sana tuloy-tuloy ang iyong kaharian. Ang Panginoon ay humanap para sa kanya ng isang lalaking ayon sa kanyang sariling puso. At inihalal ng Panginoon siya na maging prinsipe sa kanyang bayan sapagkat hindi mo ginanap ang iniutos ng Panginoon sa iyo. So naghanap ng Diyos ng isang lalaki na susunod sa Diyos ng buong buo. Sino ang lalaking pinili ng Diyos kapalit ni Haring Saul? Acts 13:22. After removing him, si Saul, God raised up David their king. He testified about him, I have found David the son of Jesse to be a man after my heart, who will accomplish everything I want him to do. Amen? So, hinighlight ko po yung accomplish everything. Na ang pagsunod po sa Diyos, lahat ng sinabi ng Diyos, dapat hindi po tayo pumipili. Sundin natin kasi yun ang sabi ng Diyos eh. Kaya nung pinabasa sa akin yan, at nang mabasa ko yung Biblia, ito yung totoo. Ang pakiramdam ko nung binabasa ko ang Biblia, hindi ako nakipag-join sa isang relihiyon. Nakipag-join ako sa Diyos dahil habang binabasa ko, sinusunod ko. Hindi ako nakipag-member sa isang religion. If you read the Bible and follow God's word, you did not join into a religion. You are making yourself right with God. You are joining God. Andiyan pa po ba tayo? Gusto ng Diyos everything. Hindi. Eh Lord, medyo hindi ko pa kaya to. O okay lang pag sinabi mong hindi pa kaya. Ipag-pray mo ngayon na sabihin, Lord, sana makayanan ko. Eh pero pag sinabi mo, Lord, ayaw ko to, yun ang matindi. Huwag mo na lang sanang sabihin, wag, ayaw ko. Sabihin mo na lang, Lord, hindi ko pa kaya to, tulungan mo ako na makayanan ko. At ang Diyos na mahabagin, tutulungan po tayo. Amen? So ugali ni David, marunong siyang sumunod sa lahat ng utos po ng Diyos. Acts 13:22 yung binasa po natin. Marunong siyang maghintay sa pagkilos ng Panginoon. Ang daming verses po sa Biblia na kung saan waiting is rewarding na sinulat po ni Haring David. Yung hindi ba siya pinapangunahan? Alam niyo po yon? Okay? Nahintayin mo yung pagpapala ng Diyos na hindi mo siya pinapangunahan. Na kahit naghihirap ka na, dahil yung paghihirap ay bilang pagsunod sa utos, sa righteousness of God, hindi ka magnanakaw, hindi mo i-compromise yung pananampalataya mo, dahil Kristiyano ka, hinihintay mo na lang yung pagkilos ng Diyos. Hindi ka gagawa ng anumang bagay na hindi ayon sa Diyos. Hindi ka magiging corrupt, hindi ka magiging katulad ng mga opisyal sa gobyerno, kasi hihintayin mo yung mahinog yung oras ng Diyos. Amen? So yun po yung pagpaghihintay. Hindi siya self-righteous, self-reliant, self-assuming. Palagi siyang tumitiwala at nagpapasaliksik sa Diyos. Parating sinasabi ni Haring David, search me, O God. Kaya yung mga kadalasang mga kanta na kinakanta po natin, galing po sa aklat po ng Salmo na sinulat po ni Haring David. Conclusion. Basahin natin lahat. Ayaw. Amen? Nasa karihanan na tayo ng Diyos. Nandito na tayo sa karihanan ng Diyos. Lubos-luboson na natin yung paglilingkod po sa Diyos. Bakit? Mateo 7:21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father which is in heaven. So, hindi po lang lahat. At hindi yung lamang daw po gumagawa ng kalooban ng Ama na nasa langit.